Biruan ng marami, dapat umanong ihiwalay ang Facebook ng mga nakatatanda. Ngunit ang tunay na usapin nakapaloob sa paggamit ng social media ng mga nakababata. Mula sa pakikipag-usap sa mga kaibigan for personal and school purposes. Malaki ang ginagampanang papel ng social media sa buhay ng kabataan. Upang mapanatiling ligtas ang kanilang karanasan online, inilunsad ng Meta Platform Incorporated ang kumpanyang nakakasakop sa Facebook at Instagram ang mga safety features sa kanilang platforms para sa mga teen user. Nire-relaunch, nire-reintroduce po natin yung mga safety features natin online. Ito po yung tinatawag natin na teen accounts. And sa pamamagitan ng Screen Smart, sa tamang paggamit, iniimbitahan natin hindi lamang yung mga gumagamit ng platform, pero yung mga magulang, mga kabataan, mga partners natin sa gobyerno, sa civil society, at mga experts, that we can participate safely online in our platforms through these features that are available today. Kabilang sa mga bagong feature ang mas mahigpit na privacy settings, limitadong pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilalang user at tools na maaaring gamitin ng mga magulang upang mabantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Layunin nitong magbigay ng mas ligtas at mas kontroladong digital environment para sa mga kabataan habang ginagamit nila ang mga social media platform. Teen Accounts is a automatic by default protection for all teens. Younger teens, 13 to 15, are not able to change any of the setting without the permission of the parent. Older teens that are 16, 17 and have more autonomy or independence, they're able to have a conversation with their parent and try and change some of the settings themselves. We believe Teen Accounts and these guardrails that come in by default for all new and existing teens on the platform solve one of the parents' biggest problems. Is my teen safe online? Kasabay ng paglulunsad ng mga bagong safety features, idinaos din ang isang panel discussion na may temang Building Safer Online Experiences for Filipino Teens. Nakiisa rito ang mga kinatawan mula sa National Youth Commission, Council for Welfare of Children, Philippine Mental Health Association at Stairway Foundation. Sa talakayan, binigyang diin ang mga hamon na kinahaharap ng mga kabataan sa digital space, kabilang ang cyberbullying, online exploitation at ang epekto ng sobrang paggamit ng social media sa kalusugang pangkaisipan. I think in terms of cyber resilience, it's not just youth. Pero malaking challenge yun sa youth kasi tayo na yung henerasyon na magtuturo sa magulang natin. Pag tumanda na tayo rin yung nagdadala ng teknolohiya na yun. Pag magkaanak tayo, yung mga anak natin, tuturuan din natin. So I think it's really us right now. And when you go back to the voting population, yung youth natin is going to be 80% voting population by 2028. And sila magko-command ng policy direction ng mga bagong officials. And that is why ngayon pa lang, dapat alam nila yung course na ito, yung nilalaman ng cyber hygiene program, kasi they will be the ones to input yung mga kailangan ilagay dun sa policy regulations na gagawin in the future. Ayon sa mga resource speaker, hindi sapat ang pagkakaroon ng mga safeguards kung walang aktibong partisipasyon mula sa mga magulang at guro. Malaking tulong ang mga bagong feature upang mas madaling magabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa responsableng paggamit ng internet. Hinihikayat din ang mga kabataan na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita online at agad mag-ulat ng anumang mapang-abusong aktibidad na kanilang maranasan. Dapat makita din natin na yung pangangalaga sa bata at yung participation online, yung safety online, ay kailangan at the center meron tayong partisipasyon ng parents. Kasi kung wala ang gabay ng magulang, hindi naman pwedeng, this will not work without the role of the parents na nagagabay, naninigurado that the safety features are online at nakakaintindi directly sa mga kabataan na gustong gumamit ng digital spaces natin. Habang patuloy na lumalaki ang presensya ng mga kabataan sa digital space, mahalagang matiyak ang kanilang kaligtasan online.
Sa pamamagitan ng mga bagong safety features at pakikipagtulungan ng mga magulang, paaralan at mga digital platform, inaasahang mas magiging ligtas ang online experience ng mga kabataan. Jean Gruta Bugtong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.